Hi guys, welcome to Firefly on Tour. And on today's Firefly on Tour, I'm not going to talk about my travel experience, but my experience separating from the government service to being a private citizen. And so pag-usapan natin ano yung mga detalye kung paano magre-resign, balak yung magre-resign ng maaga, and ano yung mga nakakabalikat nito, and at the same time, ano yung mga dapat gawin. May matatanggap ba sa gobyerno? So yun ang lahat ng sasagutin natin sa ngayon. Okay. First thing first, hindi ako nag-resign because may kaaway ako o wala. So, I planned this ahead of time. Noon ko pala kung sinasabi mag-resign ako ng maaga, 15 years lang ako sa servisyo ko, okay na ako doon. So, I love my colleagues. I love the people I serve, my clients, my students. I love them all. Wala akong sama ng loob sa mga bossing ko, sa mga naging head ko. So, wala po. Ano yung mga detalye kung paano gusto nilang umalis sa gobyerno? Okay, unang-una, kailangan niyo of course mag-submit ng resignation letter. Although ako po ay 21 years na sa serbisyo, ang tawag pa rin po doon ay resignation. Pero, ang lalabas nun is early retirement. Okay? So, resignation pa rin. So, you have to write a resignation letter addressed to your head or your principal. Tapos, pag okay na yon, magsasubmit na kayo ng mga papers, hingi na kayo sa HR nyo, sa clerk na pipirmahan ng inyong mga pipirmahan na clearances. Okay, so sa school may clearance, sa division may clearance, hanggang doon sa NCR meron pong clearance. Okay? So ang unang-unang gagawin nyo kapag okay na yung nakuha nyo ng mga papers nyo doon, humingi kayo ng COE sa office. Dapat yan ay original na pirmado ng inyong administrative officer sa division office. Papasa sa NCR, papakita din. Hingi kayo doon sa NCR ng Certificate of Last Payment. Doon sa Certificate of Last Payment, okay, this is mali. Dapat ito ay tatandaan niyo sa last payment of nyo sa NCR na ibibigay or sa regional office nyo kung taga saan man kayo, okay? Kung magsabi po ako ng NCR, it means to say na sa regional office yun. NCR lang kasi tawag namin. Pagkagaling nyo sa NCR or regional office, hingi kayo ng Certificate of Last Payment. Dito, nagsasaad kung nabayaran na kayo for the month na duration ng inyong pagstay sa gobyerno. Okay. So, ito, kapag ano na yung inyong HR, yung clerk ninyo, nagsabi na, nagsubmit na siya ng last salary niyo, saka lang kayo pwede pumunta doon sa NCR to get it. Kung nakakuha na kayo noon, balik kayo ng division office, papirmahan nyo na yung ibang mapipirmahan nyo. Kasama doon yung endorsement from your principal, your endorsement from your district supervisor, at yung mga kailangang pirmahan ng division office, yung mga clearances from the accounting, legal office, kasama din yung supply, and sa HR, meron din pinapipirmahan. Kailangan nyo pa rin kumuha ng no pending case sa level ng region ninyo. So, yon. Pag lahat yon magkakasama na. Pag lahat nyo na na-accomplish yun, lahat ng papipirma nyo na, ngayon, ang SDS na ang last say. Sa SDS, kapag ibinalik na ni SDS, you are going to download the form from the GSIS. Sa website nila, ito na ngayon yung isasubmit nyo sa GSIS. Ano ang mga kailangan yung isubmit? Okay. Ang kailangan yung isubmit, kapag yun download yun na, papipirmahan nyo ulit kay SDS kasama yung COE and last payment certificate nyo. Ibabalik yan sa inyo and yun na yung isasubmit nyo doon. Pagdating nyo doon, ang gagawin ninyo, kailangan original lahat yun. So, mali ko doon, hindi ko na-recheck kasi dalawa lang ang binigay sa aming original na ibigay ko pala sa office yung folder ng original, yung isa nasa division. So, 4 ang dapat ninyong hawak. Kahit dalawa lang dyan ang original, the rest photocopy. Pero yung isa dapat yan ay sa inyong copy, yung original. So, personal copy, office copy, division copy, and regional copy. So, yan po, 4 po yan. So, yung office copy ninyo, kahit na photocopy na lang yun, okay lang yun. So, kunin nyo yung original na sa inyo, yun din ang idadalhin nyo sa GSIS. Kasama ng isasubmit nyo na papeles ng downloaded form sa GSIS. COE and
Certificate of Last Payment. Pag naipasa niyo na yan doon, you will wait 20 working days para kayo makareceive ng text message. Ngayon, kapag naka-receive kayo ng text message, sasabihin naman ng GSIS na you have to download another form, which is the Affidavit of No Dependency Case. Kailangang i-download yan at panotaryuhan nyo. Dadalhin nyo ngayon sa notary public or sa any private notarial office, tapos ibalik nyo sa GSIS. Okay. Saan GSIS magsasubmit? Okay. Sa case ko, nagsubmit ako sa region. Yung kasamahan ko, nagsubmit niya sa main office sa Manila, pero nung tinawagan na siya, kailangan niya kasi doon na i-receive dapat sa region nila, kailangan pa niyang gumawa ng letter na i-forward pa sa region yung kanyang receivable. If I were you, kung saan ang pinakamalapit na GSIS office, doon kayo mag-submit ng mga kailangan ninyo. Next one is kapag kayo ay natawagan na, i-submit nyo na yung inyong affidavit, mag-antay ulit kayo ng 3 to 5 working days, may lalabas na kayong receivables. So what are these receivables? Pera ba yan? Yes, it is. Pera po ito. So unang-una, kung kayo ay wala pang 15 years in the service, katulad ng kasamaan ko, 14 years pa lang siya, hindi pala po, 11 nga lang siya. 14 years pababa, hindi pa kayo umabot sa 15 years. Ano yung matatanggap nyo? Sa mga hindi umabot ng 15 years, expect nyo na ang personal share nyo lang ang matatanggap nyo. Ang personal share, base pa yan sa ihulog ninyo sa GSIS. Kung ang sweldo nyo ay maliit, maliit lang din ang makukuha ninyo pabalik sa inyo. Okay? Pero, at the age of 60, kailangan nyo mag-appear na naman sa GSIS kasi may another form na kayong pipil upan doon, kahit paano may marireceive pa rin naman kayo, which is hindi ko masyadong alam yun, nasabi lang sa akin ng kasamahan ko na yun daw ang pinagagawa sa kanya. But in my case, kasi 21 years ako sa serbisyo, maliban sa personal share ko na na-receive ko, meron din akong 18 months na marireceive or na-receive. Okay, ano ba yung pagkakaiba nun? Yung personal share ko, di ba monthly, kinakaltasan ka sa payslip mo, yung share mo na napupunta, kalahati nun sa gobyerno, kalahati nun sa'yo galing. Kung maliit pa yung sweldo mo nung panahon na yun, syempre maliit lang yung papasok sa iyo, babalik sa iyo, yun lang naihulog mo eh. Pero doon sa 18 months, dahil dumating na ako sa point na pwede na akong, yung number of years of service ko ay dumating na, 18 months ng salary ko at present ang kumenta nila, pero hindi ko yung lahat natanggap. Hinati nila yon, yung isa net proceeds, yung isa benefit ang tawag. So yung isa, yung kalahati, yun ang papasok sa akin, sa UMID account ko, and yung kalahati nasa GSIS pa for maturity. So ano po yon? Tandaan niyo po na kapag wala pa kayong 60 years old, kayo ay kasama sa 20% na natataksan kasi bata ka pa sa serbisyo. I mean, bata ka pa, wala ka pa sa edad na 60. Tayo, full pa yung tax natin. So, may bawas ng 20% yung tax na yon, taxable yon. Then, nakakuha ko ng kalahati. Yung kalahati na yon, ang tanong doon is, kaya bang mag-sustain ng ilang years? Para sa mga walang dependent, katulad ko, gaya ko, kaya naman niya mag-sustain siguro mga 5 to 6 years na yun lang gagamitin mo. Pero kung may dependent ka, no, it won't suffice. So siguro mga isang taon lang, ubos na agad kung marami kang ginagastusan at may pinag-aaral ka, hindi talaga makaka-survive ka doon. Pero can you open a small business with that amount? Yes, kaya naman po. Yun nga lang, kailangan mong tipirin pa rin kasi tandaan nyo na wala na kayong makukuha sa gobyerno unless na mag 60 years old kayo. Pag 60 ninyo, meron naman kayong pensyon na monthly sa gobyerno at the same time, mababalik sa inyo kalahati na naiwan ninyo sa loob. So, yun lang po ang masasabi ko. So, if I were you, nagpaplano kayo na umalis, wala pa kayong 15 years in the service, okay? Ang matatanggap nyo lang po ay personal share. Sa mga 15 years pataas na po, meron naman po kayong 18 months na matatanggap, pero hindi siya ganun kalaki. So, depende po yan
sa inyong posisyon na nag-resign kayo and sa sahod ninyo. So yun lamang po. I hope na nakatulong ito sa mga nagpaplano na umalis sa gobyerno ng maaga and doon sa mga nagpaplano na mag-iba ng avenue gaya ko. So, thank you everyone. I hope na sa mga susunod na vlog ay masagot ko pa rin yung mga katanungan. Please comment down below kung okay sa inyo. Please thumbs up and mag-comment po kayo kung ano yung tatanong niyo sa akin. Baka hindi ko na isagot nasabi dito sa aking vlog and kaya ko pa rin sagutin. Thank you everyone. Bye!